Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino siya na kung makapagsalita ay parang isang may kapangyarihan? Maaari nakikita natin yung kapangyarihan kapag siguro may mataas na pinag-aralan. Pag siguro may magandang posisyon, kapag siguro mayroong tunay na kapangyarihan, kapag mayroon kang baril, may kapangyarihan, no? Kapag mayroon kang boses, mayroon kang kapangyarihan. Kapag ikaw ay nasa mataas na ikaw ay mayaman, ikaw ay may kapangyarihan. No? Kapag ikaw ay pinakikinggan, ikaw ay may kapangyarihan. Kapag ikaw ang nasusunod, ikaw ay may kapangyarihan. No? Pero dito, nagsalita siyang tila baga may kapangyarihan. Maaring nakita nila yon dahil sila'y nakikinig, nakukuha yung kanilang atensyon. At yung kanyang sinasabi ay very powerful, maaari siya ay very confident sa kanyang sinasabi. May totoo at tumatago sa puso at kalooban. May kapangyarihan sapagkat maging ang masamang espiritu o ang demonyo ay napasusunod niya. Pero sa atin na ordinaryong tao, sa atin na mayroong pamilya, mayroong trabaho, ikaw ay nag-aaral o ikaw ay simple lang yung pamumuhay, papaano mo masasabi na ikaw ay mayroong kapangyarihan? Kapangyarihan laban sa kasamaan at kasalanan na hindi ka agad-agad matatalo ng tukso. Hindi ka agad-agad magagapi ng demonyo. Nang lahat ng ito'y kayang-kaya mong mapaglabanan sapagkat masasabi na ikaw ay may kapangyarihan. Ang isang taong mayroong power over evil ay yung taong marunong manalangin at magdasal. Yung taong laman lagi ng panalangin at pagdarasal ang kanyang buhay, ang kanyang oras at panahon, ginugugol niya sa pananalangin at pagdarasal. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa madaling araw, no? Bawat sandali, hindi niya kinaliligtaan ang pananalangin at pagdarasal. Pero ang bunga ng panalangin, nagdadala sa iyo para maging mabuting tao, para makapagbigay ng liwanag at pag-asa, para manatiling payapa, may malinis na puso at kalooban, at may kagalakan lagi sa puso, at marunong magpasalamat sa Panginoon. Kasi kapag ikaw ay laging nagagalit, kapag ikaw ay laging nag-iisip ng masama, kapag hindi maganda ang lumalabas sa iyong bibig, sa iyong dila, baka hindi yan bunga ng panalangin. At baka nagkukulang ka sa pagdarasal. Baka nakakalimutan mo na ikaw ay kasangkapan ng Diyos, katuwang ng Diyos, upang itakwil, upang ilayo, upang ipag-adya ang sarili, ang bawat isa, ang bawat tao sa kasamaan at kasalanan. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan at ang demonyo sa buhay natin. We make sure na laging sa Diyos tayo ay nananalig, sa Diyos tayo ay nananalangin, sa Diyos tayo ay lagi nagpapasalamat at nagpupuri. Merong inihanda yung mga kabataan sa October 12 na big day sa Bicarria. At yung tema na gagawin nilang short film ay pananalangin, no? Pagpapasalamat. No? Parang lahat ay tungkol sa paglapit sa Diyos, paglilingkod. No? Parang lahat ay nakasentro sa buhay panalangin.
Kasi maganda yung hinuhubog mo yung isang kabataan na hindi makakalimutan ng pagdarasal. Baka kasi ito na yung nakakalimutan at ito na yung nakakaligtaan. We always make them available when it times that we are going to pray. Diba nung mga bata tayo, tinatawag tayo kapag ka orasyon, kapag ka magro-rosary, kapag magdarasal, kapag ka bago kumain, pagkatapos kumain, pagkagising, na bago matulog. Ipapaalala sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, ang kahalagahan ng pananalangin. Ito ang ating sandata upang hindi tayo maging masamang tao. Ito ang ating sandata upang maging malapit tayo sa Diyos. Ito ang ating sandata upang mapaglabanan natin lahat ng tukso at lahat ng kasalanan sa mundo. Amen.